Thank you po, Pastor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon dahil sa araw na ito ay muli na naman po tayong makakapag-aral ng kanyang mga salita. Tunay nga po na napakabuti ng Amen? At sa araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa mabuting balita o yung gospel na tinatawag sa English at ganun din, ito din po ay tinatawag na ebanghelyo. At ito po ay matatagpuan natin sa unang Korinto 15, 1-8. Nahiwalay lahat ng tao sa Diyos, bunga ng kasalanan. Dahil mas pinili ng tao na huwag kilalanin ng Diyos at sambahin siya, nalulong ang tao sa maling kaisipan at ugali. Naging alipin siya ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasan na magkasala. Sari-sari na rin kabulukan sa kanyang pagkatao ang kanyang nararanasan. Sa halip na ibigin ng Diyos at ang kanyang kapwa, ay hindi na niya ito magawa. Hindi na niya natupad ang orihinal na layunin ng Diyos para sa tao na maging larawan at maging anak ng Diyos. Bagkus, puro sarili na lang ang kanyang natatanging hangarin. Kung hindi siya ililigtas ng Diyos, haharap siya sa paghukom ng Diyos at parurusahan ng walang hanggang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundong ito upang iligtas ang tao. Sa pamamagitan niya, maaaring mapatawad ang tao, mapalaya sa kapit ng kasalanan, magkaroon ng tunay na pagbabago at makaranas ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Ito po ang mabuting balita tungkol kay Jesus. At sa unang Korinto po, 15, 1-8 ay ito po ang sinasabi. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap, na siya namang inyong pinaninindigan. Na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag niyo itong pangahawakan, malibang kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at muling bunuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. At siya ay nagpakita kay Cephas, at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay napakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay napakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang pinanganak na wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Si Apostol Pablo po ang sumulat nito. So, ano po ang pinapangaral ng mga apostol? Ito po ang question po natin ngayon sa umagang ito. Ano ang ebanghelyo o ang mabuting balita mula sa Diyos? Ang unang punto po ay ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At sinasabi nga po doon sa unang Korinto 15:3 na sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang kinakausap po dito ni Apostol Pablo ay ang buong church sa Korinto. At ito'y para din po sa atin na nakarinig at tumanggap na sa magandang balita, dahil minsan po ay nakakalimot tayo.
Nagkakaroon tayo ng sakit na kalimot. At nag-i-struggle pa rin po tayo sa kasalanan. Amen? Ang gospel na ito ay para sa buong buhay natin. Sinabi pa rin ni Pablo na ang mabuting balita na ito ay naging saligan ng ating pananampalataya na hanggang ngayon ay pinaninindigan natin. Ibig sabihin, ito ay patuloy pa rin tinatayuan, patuloy na nakapirmi tayo sa salitang ito, sa gospel na ito. At hindi dapat tayo umalis. Kumbaga ito yung pundasyon o bato na tinatayuan ng bahay natin na kung aalisin ay guguho po. Guguho ang lahat-lahat sa buhay natin. At sa verse 2 naman ay sinabi ni Pablo na tayo ay ligtas kung matatag nating pangahawakan ang magandang balita. Dapat nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Hindi lang po sa simula, kundi sa araw-araw ng buhay natin, ay kailangan natin ang magandang balita. Tinatanggap, tinatayuan, pinangahawakan. Ito po ang pananampalatayang nakapagliligtas. Dahil kung hindi tayo nagpapatuloy, ay pong kabuluhan ang ating pananampalataya. Ang balita po ay instrumento ng Diyos para sa kaligtasan natin. Nagpapatuloy po ang pagliligtas sa atin ng Diyos dahil pang kasalanan sa atin. Patuloy pa ba po tayo nagkakasala? Amen. Opo, patuloy pa tayong nagkakasala. Hello. Maaari pa tayong magkasala. Ang batayan natin, kung ano ang paniniwala natin sa gospel, kung ano ang tinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto, ay yun din po ang panghawakan natin. Dapat po, ang tinutuntun natin palagi ay kung ano ang tinuturo ng mga apostol. Dahil ang mga turong ito ay galing mismo sa Panginoong Hesus. 3 taon po silang kasama ng Panginoon. At 3 taon silang tinuruan ng Panginoong Hesus. Sila ang mga taong personal na pinili ni Kristo para ipahayag ang kanyang mga katuruan dito sa mundo. Sa mga apostol po na iniwan ng Panginoon Hesus, ang mga aral at mga katuruan. At sa ating panahon, dapat natin tinuturo natin ay ang mga aral at katuruan ni Kristo at ng mga lalong nawala. Hello. At ng mga apostol tungkol sa mabuting balita para malaman ng tao ang tungkol sa kaligtasan. At pangalawa po, kung ano ang pinangaral ng mga apostol, ipinangaral nila ang pinakamahalaga o pinakauna sa lahat, ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi sa 1 Corinthians 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Maraming may alam na si Jesus ay ipinako sa krus at namatay sa krus. Pero maraming din po ang hindi alam kung bakit at para saan ang kanyang kamatayan. Ang dahilan po nito ay dahil nga po sa kasalanan, hindi po ba? At nasusulat nga po sa Roma 5, talatang 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ito nga po ay si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito,
lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang Panginoon Hesus ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ibig sabihin, ang kanyang paghahandog ay sapat bilang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Subalit magkakaroon lamang ng kapatawaran ang isang tao sa sandaling siya ay magsisi at sumampalataya. Kanino? Sa Panginoong Hesus. Tayo ay nananatili pa rin sa ating kasalanan malibang tanggapin natin ng may pananampalataya ang paraang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan nga po ni Kristo. Kaya nga po ang mga namatay dahil sa hindi pagsampalataya ay namatay na taglay ang lahat ng kasalanan. Sabi po sa Pahayag 21, Revelation 21 verse 8, ay walang kapatawaran ang mga hindi nananampalataya. Mamamatay tao, nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga sinungaling, dahil ang mga gawang ito ay patunay ng kanilang kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Subalit ang mga nagtiwala kay Kristo upang maligtas ay hindi mamamatay sa kasalanan. Sila ay mamamatay na kay Kristo at lahat ng kanilang kasalanan ay pinatawad na. Tayo po ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya, sapagkat kung walang pananampalataya ay nasa ilalim pa rin tayo ng hatol ng Diyos. Ang kapatawaran ay matatamo sa pamamagitan ng pagsampalataya natin kay Kristo at kalakip nito ang pangakong buhay na walang hanggan sa langit. Amen? At ang pangatlo po, kung ano ang pinangaral ng mga apostol, ipinangaral nila na ang pag-aalay ng buhay, ang kamatayan ng Panginoon Hesus, ang kalutasan mula sa Diyos sa naging pagkakasala at pagkakautang ng tao sa Diyos. Inulit po yan sapagkat sa verse 3 ng 1 Corinthians, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Kung hindi po namatay ang Panginoong Hesus sa krus para sa ating mga kasalanan, walang sino man ang maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Juan sa 14 verse 16, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sa sinabi niyang ito ay idineklara ni Jesus ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at pagkabuhay na muli. At yan ay upang magkaroon ng daan patungo sa kalangitan ang lahat ng makasalanan na walang pag-asang makapunta sa langit sa kanilang sariling kakayahan. Idineklara ng Diyos na ang lahat ng nagkasala ay mamamatay sa pisikal at sa espiritual. Ito ang tiyak na mararanasan ng lahat ng tao. Ngunit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ay pinagkalooban niya ng paraan upang makaligtas tayo sa kanyang kaparusahan. Sa pamamagitan nga po ng dugo ng kanyang anak na nabuhos doon sa krus. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Kaya nga po sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ng Panginoong Hesus ay pinagkaloob niya ang kaligtasan sa kanyang mga hinirang. Sa lumang tipan po ay maituturing na malinis sa kasalanan o matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop na susunugin para sa kasalanan. Bagamat ang paghahandog na yon ay panandalian at anino lamang ng minsan ang paghahandog ni Kristo para sa kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus dito sa lupa at namatay sa krus ay upang maging perpektong handog
para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan niya ay naganap ang ipinangakong buhay na walang hanggan ng Ama sa mga nananalig at nananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig, sa nabuhos na dugo ni Kristo sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan po natin yung sinasabi dito ayon sa kasulatan. Sa Galatia 3, verse 7 to 9, kaya inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ng ang lahat ng mga bansa, kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Maliwanag po na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagiging anak ni Abraham. At tayo pagpapalain at aarin tayong mga anak ng Diyos at pagpapalain niya tayo kung paano niya pinagpala si Abraham dahil sa ating pananampalataya. Ayon pa rin sa kasulatan sa Hebreo 11 verse 24 to 27. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Dahil nga po sa pananampalataya ay tumanggi si Moises na tawagin siyang anak ng prinsesa ng Ehipto. At mas ginusto niya pang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos, yung mga Israelites, kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Tinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap ng dahil sa Panginoon kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpalang kanyang tatamuhin pagdating ng araw. Amen? Tingnan po natin yung ilustrasyon ng hindi nagbabagong layunin ng Diyos sa tao. May magandang layunin po ang Diyos para sa tao. Linanal niya sina Eva at Adan at tumira nga po sa Eden. At sila ang pinamahala sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa lupa. At sinabi rin ng Diyos na magpakarami sila at punuin ang kanilang mga anak, ang daigdig. Ang layunin po ng Diyos ay makasama ang tao mula sa Eden hanggang sa bagong daigdig. Yan po ang original na plano ng Diyos. Kaya kung makikita nyo po yung broken lines na yon, magmula sa Eden, ang plano niya ay makasama niya ang mga tao hanggang sa New Earth. Yung bagong Eden din po to, yung New Earth na tinatawag. Dire-diretso lang po yan. Diretso, walang liko. Kaya lang po, dahil sa pagsuway nila sa pamamagitan ng pagkain pinagbawal ng Diyos, yung bunga na pinagbawal ng Diyos, yun po naging sanhi ng kanilang pagkakasala. Yung pagsuway. Sila po ay pinaalis sa Eden. Yun nga po yung pinaalis sila sa Eden, bumaba, hanggang sa dumami ng tao, sumama ng sumama,
hanggang sa panahon ni Noah. Kaya ang ginawa ng Panginoon, linipol niya lahat ang mga tao, maging mga hayop, maliban kay Noah at ang kanyang pamilya. At ganun din, pagkatapos ng baha, dumami uli ang mga tao. At na nagmula kina Noe at sa mga anak niya. At nagkaipon-ipon muli sila para magtayo ng tore. Tore ng Babel. Yun nga po, tore ng Babel. Nagkaisa silang gumawa ng isang toreng aabot sa langit bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan at upang sila'y maging tanyag. Kinalimutan nila ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ay ginulo sila. Ginulo niya ang wika ng sangkatauhan upang hindi nila magawang magkaintindihan sa isa't isa. At sila nga po yung nagkawatak-watak. Ngunit hindi po tumigil ang Diyos sa kanyang layunin na ang tao'y makabalik sa kanya. Kaya nga po, tinawag niya si Abraham. Tinawag niya si Abraham upang sa pamamagitan niya ay pagpalain ng Diyos ang lahat ng bansa sa daigdig. Ipinangako ng Diyos na mamanahin ng kanyang lahi ang mundo. Ang dahilan po ng pagiging espesyal ni Abraham ay ang pagiging masunurin niya sa Diyos. Buong puso siyang sumunod sa Diyos nang walang pag-aalinlangan kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung saan ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanya. At dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Kaya nga po tinawag siya na ama ng pananampalataya. Kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Hindi lamang Hudyo, kundi maging mga hintil na sumasampalataya ring tulad ni Abraham. Ibig pong sabihin ng hintil ay yung hindi Hudyo. Tulad po natin, tayo po ay mga hintil. At yung pong araw na bumaba galing kay Abraham, yung pong araw na bumaba galing kay Abraham, yun nga po yung mga hintil na sumampalataya ring tulad ni Abraham. Ibig sabihin, ang mga hintil na sumampalataya sa Diyos ay makakasama rin ng Panginoong Hesus sa Eden o bagong daigdig na sinasabi nga po sa Revelation 21. Kaya upang maibalik ang tao sa Diyos, ay kailangang mapawalang sala sila. At ito ay sa pamamagitan ng manunubos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At nagkaroon ng kaganapan nang siya ay mamatay sa krus at nabuhay na muli. Magkakasama na ang mga Hudyo at hintil na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nang sabihin ng Panginoon Hesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ang salitang sino man po dito ay tumutukoy para sa lahat ng tao, Hudyo man o hintil na sumasampalataya sa Kanya. Yan po ang hindi nagbabagong plano o layunin ng Diyos sa tao. Ang makasamang muli ng Diyos ang mga tao sa bagong daigdig. At pangalawang puntos po, kung ano ang ebanghelyo o ang mabuting balita sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Sabi po dito, at siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ano ang pinangaral ng mga apostol? Una, nauna ang inihula
ang muling pagkabuhay mula sa libingan ng Panginoong Hesus. Sabi po sa unang Korinto 15:4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At sa Gawa 2, talatang 31, kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David nang kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Sinabi po na pala ni David, nakita na po ni David yan nung kanyang kapanahunan na hinulaan na ni David ang muling pagkabuhay ni Jesus noon pa man. At ang pangalawa po, kung ano ang pinangaral ng mga apostol, ang muling pagkabuhay, ang patunay na ang Panginoong Hesus ang anak ng Diyos na Panginoon natin. Ano ang kahulugan sa atin ng muling pagkabuhay? Sabi po sa Roma 1, talatang 1-4, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako noon una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David, ayon sa laman, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa patay, na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Sinasabi po dito na ni Pablo na namatay si Kristo at binuhay na muli sa libingan, na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos at nagpapatunay na kahalagan ng kanyang pagkamatay para sa atin bilang kapalit. At pangatlo po, kung ano ang kahulugan sa atin ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang pag-asa ng mga mananampalataya na tayo rin ay muling mabubuhay na kasama niya sa walang hanggan. Sabi po sa Romans 6:6-9, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo'y namatay na kasama si Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Kung tayo po ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, ang ating pong dating pagkatao ay kasama ng ipinako sa krus. Patay na po yung dating tayo. At malinaw na sinasabi dito na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay ang pag-asa natin bilang mga mananampalataya na tayo rin po ay muling mabubuhay na kasama niya sa walang hanggan. Dahil naniniwala tayo na nang si Kristo ay muling binuhay, siya ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. At bakit po mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Jesus? Ang pagkabuhay ni Jesucristo ay, yung muling pagkabuhay niya ay mahalaga dahil po sa maraming kadahilanan. Una, ito po ay isang katibayan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ang paniniwala sa pagkabuhay na muli ay paniniwala sa Diyos. Kung mayroong Diyos at kung siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, ay mayroon siyang kapangyarihan upang buhayin muli ang mga patay. Kasi kung wala siya ng ganitong kapangyarihan, ay hindi siya karapat-dapat sa ating pananampalataya at pagsamba. Ganun lang po kasimple yun. Sa pagbuhay niya kay Kristo mula sa mga patay, ay ipinaalala sa atin ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa buhay
at maging sa kamatayan. At ikalawa kung bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay ang pagkabuhay niya ay isang katibayan sa pagkabuhay na muli ng lahat ng tao, na siyang pangunahing pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, ay mayroon tayong kasiyahan sa katotohanan na ang ating Diyos ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan, at nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. Hindi siya napigilan ng kamatayan. Siya ay nabuhay at nabubuhay magpakailanman at ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Ama sa kalangitan. At sinabi pa po ni Pablo na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay mawawalan ng kabuluhan ang kanilang mga pangangaral. Siyempre po naman, di ba? Mawawalan po ng kabuluhan ang kanilang pangangaral. Kumbaga saan, walang ebidensya. Magiging walang katuturan ang pananampalataya. Ang lahat ng mga saksi at nangangaral tungkol sa pagkabuhay na muli ay magiging sinungaling. Ang lahat ng mga namatay na mananampalataya ay mapapahamak. At ang mga Kristiyano ay magiging pinakakawawa sa lahat ng tao. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Ngunit si Jesus ay tunay na nabuhay mula sa mga patay bilang katibayan na bubuhayin muli ang mga patay. At ito ang katiyakan na tayo ay bubuhayin din naman. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng katiyakan sa pagkabuhay na muli ng mga mananampalataya sa muling pagdating ni Hesukristo. Ang pagkabuhay na muli ang maluwalhating tagumpay para sa bawat mananampalataya. Ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing at nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. At siya ay muling darating. Ang mga namatay kay Kristo ang unang bubuhayin, samantalang ang madadatang buhay sa kanyang muling pagdating ay babaguhin at tatanggap ng maluwalhating katawan. Sa English ay glorified body. Bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Jesus sa ating kaligtasan? Ipinakikita nito ang ginawang pagtanggap ng Diyos Ama sa paghahandog rin ni Jesus para sa ating kaligtasan. Pinatutunayan din na ang Diyos ay may kapangyarihan na buhayin tayo mula sa mga patay. Binibigyang katiyakan nito ang lahat ng mga patay na sumasampalataya kay Kristo na hindi na sila mananatiling patay. At sa halip, sila ay muling bubuhayin at gugugulin ang buhay na walang hanggang. Kapiling ang Diyos at lahat ng mga sumampalataya. Ito po ang ating dakilang pag-asa. Amen? At ang pangatlo pong puntos kung ano ang ebanghelyo o ang mabuting balita mula sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ang tanging daan tungo sa ikaliligtas ng mga mananampalataya. Kaya sabi dito sa 1 Corinthians 15:1, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan. Ano ang iniaatas tungkol sa mabuting balita? Una po, nananawagan ng Diyos na magbalik loob na ang lahat ng mga tao. Iniaatas ang pagbabalik loob ng lahat ng mga tao. Ayon nga po sa mga Gawa 17, 29 hanggang 31. Yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi
sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito, binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Malinaw po na sinasabi sa kasulatan na tayo mga anak ng Diyos. Bakit po tayo tinawag na anak ng Diyos? Dahil sa ating pananampalataya. Huwag nating isipin o akalain na ang Diyos ay tulad lamang ng ginto, pilak o bato na likha lamang ng ating isip at kamay ng tao. At sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng mga tao ang Diyos at hindi nila ito kinilalang Diyos. Pero ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Bakit iniutos niya na magsisi ang mga tao? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sino po ang taong sinasabi dito? Ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Pinatunayan ng Diyos sa lahat ng sa kanyang muling buhayin si Jesus mula sa mga patay. Kaya iniatas ng Diyos ang pagbabalik loob ng lahat ng tao para sa kaligtasan. At pangalawa po, bakit iniaatas ang pagbabalik loob ng lahat ng mga tao? Iniatas na ipangaral sa lahat ng mga bansa o mga tao ang mabuting balita. Ang ating tungkulin sa Panginoong Hesus, ayon po sa Matthew 28:18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay niya sa akin. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung tinatawag na Great Commission ng Panginoong Hesus. Ito ay panawagang pagpapanumbalik ng Diyos sa mga anak na nahiwalay sa Kanya. Ang Great Commission ay hindi hiwalay na utos ng Diyos para sa iglesia at sa mga Kristiyano. Sa halip, ito ay pagpapatuloy lamang ng mithiin o layunin ng Diyos para sa tao ayon sa panimulang layunin niya sa paglikha. Ito ang panawagan upang bumalik ang mga tao sa Diyos at sa kanyang mga layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay ni Jesus ang utos na ito bago siya umakyat sa langit. At ito ang naglalarawan sa inaasahan ni Jesus sa kanyang mga alagad. At gayon din naman sa mga susunod sa kanila. Hanggat sa panahon natin ngayon ay ito pa din ang kalooban ng Diyos na gawin natin bilang kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus na lahat ng authority sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa Kanya. Ibig sabihin, may karapatan ng Panginoong Hesus na mag-utos, magpatupad sa langit at sa lupa. Siya, kumbaga, ang commanding officer. Kaya sa oras na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon, ating Panginoon, ay tinatanggap din natin ang Kanyang authority o otoridad. Ano ba ang mga authority na mayroon ng ating Panginoong Hesus? May authority siya para magpatawad ng ating mga kasalanan. May kapangyarihan siya para namamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng authority ni Jesus ay ipagkakalob niya ang banal na Espiritu. Authority para magkaloob ng buhay na walang hanggan. Authority upang buhayin ang tao mula sa mga patay. At may authority po ang Panginoon Jesus upang gawin ang mga ito. Kaya wag po tayong matakot na i-share, ihayag ang mabuting balita.
Dahil may authority siya para bigyan tayo ng karunungan at kapangyarihan para maghayag ng kanyang mga salita. Ang mga utos na ito ay binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ngunit hindi lang ito para sa mga alagad, kundi para sa lahat, para sa atin. Nagpasalin-salin na ito mula kay Jesus, papunta sa mga alagad, at ang mga alagad ay humayo, nagturo sila sa mga tao, at naging disciples din yung mga tinuruan nila. At dumami ng dumami, nagmultiply araw-araw hanggang sa kumalat ang mabuting balita hanggang sa panahon natin ngayon. Ang susi po mga kapatid, not just share the gospel. Not just share the gospel, but make disciple. Ang discipleship po kasi ay may kasamang pagtuturo, may equipping po itong kasama, may pag-aalaga, at hindi po natiyatapos sa pagsishare. Buong tiyaga din tayong nagtuturo sa kanila upang maipagpatuloy ang Great Commission ng ating Panginoon. Hindi po ito dapat maputol hanggat merong hindi pa naaabot ang mabuting balita. Huwag po tayong titigil. Kaya nga po tayo tinawag ni Jesus upang gawing mga alagad ng lahat ng tao. Humayo, mamunga, at manatili ang bunga. Sa pamamagitan nga ng pagbabautismo ay ipinahayag nito na patay na tayo sa kasalanan. At lahat ng sumampalataya kay Jesus ay bago ng nilalang. Muli tayong ipinapanganak o tinatawag na born again. Kasama natin ang Panginoon Jesus hanggang sa katapusan ng mundo. Yan ang pangako niya. Mapagtatagumpayan natin ang mundong ito. Although hindi natin siya kasama physically, kasama naman natin ang banal na espiritu na ipinangako niya. Kaya wag po tayong matatakot, mga kapatid. Sa ating panalangin, naroon siya. Sa ating pagpupuri, naroon siya. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, gaya ngayon, nandiditi po siya. At sa ating paghayo, naroon palagi ang Holy Spirit at nagpapahayag sa atin. Ang nais ng Panginoon Jesus ay tapusin natin kung ano ang sinimulan niya. Nagpakilala siya sa mga alagad, tinuruan niya sila, humayo siya kasama nila. At namatay siya sa krus, ngunit nabuhay na muli mula sa mga patay. Ngunit bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya sa atin ang Great Commission na magbabago sa buong mundo. Ibahagi po natin ang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo dahil ito ang ating tungkulin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ang ating tungkulin sa Panginoong Jesus. Sabi po sa Marcos 16, talatang 15 hanggang 16, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya ay mabautismuhan ay maililigtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ito rin po ang dakilang atas ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad na humayo sila at mangaral ng mabuting balita sa lahat ng tao. At ang binibigyan din dito ay tungkol sa kaligtasan. Sinabi ni Jesus na ang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas samantalang ang hindi sumampalataya ay hindi maliligtas o parurusahan. Ganun po kahalaga ang pananampalataya ng isang tao. Hindi lang nananampalataya, kundi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito rin po ang tungkulin natin sa Panginoong Jesus. At pangatlo po, ano ang inaatas tungkol sa mabuting balita? Ang lahat ng magsisi at tatalikod sa kasalanan at magpapabautismo sa ngalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas.
Ang mga ito ang makakabalik sa Diyos at sa pagiging mga anak niya. So ano ang marapat na gawin ng tao? Sino lamang ang makakabalik sa Diyos? Sabi nga po sa Acts 2 verse 37 to 39, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Si Apostol Pedro po ang nangangaral dito at ito ay noong araw ng Pentecostes, nang bumaba ang banal na Espiritu Santo sa anyong dilang apoy. At sila nga po ay napuspos ng Espiritu Santo at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Nangaral siya tungkol kay Jesus na ipinako at namatay sa krus sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Mga Israelito po ang kausap niya dito. Pinangaral din niya ang muling pagkabuhay ni Jesus at ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya nga po nang marinig ng mga Hudyo, ang pangangaral niya ay tinanong nila si Pedro kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya ang sabi ni Pedro ay magsisi at magpabautismo ang bawat isa upang mapatawad ang kanilang kasalanan at tatagapin nila ang kaloob na banal na Espiritu. Ano ba ang kaloob ng banal na Espiritu? Ang sabi sa unang Korinto 12:8-11, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu rin yun ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May kapangyarihang pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay ang nagpaliwanag ng mga wikang yun. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. At nung araw na ngayon ay may 3,000 kaluluwa ang tumanggap ng kanyang salita at nagpabautismo, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol. So, ano ang marapat na gawin ng tao? Sino lamang ang makakabalik sa Diyos? Sabi sa Juan 1:12, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya sa pananampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Lahat po ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila o ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi po ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Manila po yan sa sinasabi sa Biblia. Lahat tayo ay may karapatang maging anak ng Diyos kung tatanggapin natin siya at sasampalataya kay Kristo. Ano man ang ating hingin sa Ama ay siyang pagkakaloob nito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Lagi nating isipin na may Diyos. Lagi nating isipin na laging kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Lagi nating isipin na mga anak niya tayo.
at laging nating isipin na mahal niya tayo. Amen po? So ano ba ang ebanghelyo o ang mabuting balita sa Diyos? Una, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang Panginoong Hesus ay muling binuhay na ikatlong araw ayon sa kasulatan. At ang Panginoong Hesus ang tanging daan tungo sa kaliligtas ng mga mananampalataya. Ano nga ba ang mabuting balita mula sa Diyos? Sa ating paglalagom, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ng pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinubos na tayo sa ating pagkakautang sa Diyos dahil sa kasalanan. Maaari na tayong magbalik loob sa Kanya at makabalik sa ating pagiging anak niya na siyang layunin ng ating paglikha. Ang sinumang magsisi at tumalikod sa kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas at mabibigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Ang bawat nakabalik na sa Diyos o nailigtas na ay inaatasang ipangaral, pamahayag ang mabuting balitang ito ng kaligtasan. Maraming salamat po at nawa po ay may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan sa